Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 356 hanggang 360. Kabanata 356. Nanirahan sina Wendy at Fredman Wilson sa itaas. Nagkatinginan ng mag-asawa at nagmamadaling lumabas para malaman. Sa oras na ito, tumakbo si Wendy pababa mula sa itaas na may umiiyak na boses. Nakita ni Noah Wilson na mayroon pang 5 fingerprint sa kanyang mukha. At mabilis na nagtanong, "Wendy, anong nangyari? Sinaktan ka ba ni Fredman Wilson?" Umiiyak si Wendy at sinabing, "Dad, Mom." Bigla siyang tumigil sa pagtatrabaho. "Sinubukan ko ang lahat ng uri ng pamamaraan at hindi pa rin siya gumana. Dahil dito, nagalit siya at sinampal ako. Hindi ito gumagana." Nagtatakang tanong ni Noah Wilson, "What's wrong? Anong problema?" Hindi na naasikaso ni Wendy ang kanyang mga damit, at nagmamadaling nagpaliwanag. "Yun lang, it's not working." Yung sa lalaki, walang reaction. Nagtatakang tanong ni Horia, siguro tumatanda na siya at hindi ganoon kadaling gamitin. Paulit-ulit na umiling si Wendy. "Hindi. Ito ay buhay at maayos kahapon. Ito ay biglaang at ganap na hindi magagamit ngayon." Doon lang naintindihan ni Noah Wilson kung bakit sinampal sa mukha ang kanyang anak. Sa totoo lang, siguradong mawawala ng bait ang lalaking biglang mawawala ng kakayahan. Habang nag-iisip, nagmamadaling tumakbo pababa si Fredman Wilson mula sa itaas na nakabalot sa kanyang pantulog. Nagmamadaling nagtanong si Horia, "Fredman, anong nangyayari? Bakit hindi maganda si Wendy?" Maaari mong sabihin sa kanya na hindi na kailangang gawin ito, tama ba? Ang ekspresyon ni Fredman Wilson ay sobrang pangit, at siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at sinabi, "Puro kayo kalokohan, bilisan mo at dalhin mo ako sa ospital." Bahagyang hindi nasisiyahan si Noah Wilson sa saloobin ni Fredman Wilson. Nag-iisip lamang tungkol sa teorya. Lumapit din ang Lady Wilson at sinabing may itim na mukha, "Noah, anong ginagawa mo? Bakit nataranta?" Ang katawan ni Fredman Wilson ang pinakamahalagang bagay. "Pumunta ka at magmaneho." Nang makitang lumabas ang Lady Wilson upang mag-utos, hindi nangahas si Noah Wilson na magsalita pa at nagmamadaling kinuha ang susi ng sasakyan at dinala si Fredman Wilson sa ospital. Habang papunta sa ospital, napakapangit ng ekspresyon ni Fredman Wilson, at napupuot siya kay Charlie para patayin sa oras na ito. Sa wakas ay naintindihan na niya ang sinabi ni Charlie kanina. Ang hakbang na ito sa isang bukol ng bulok na karne, ito ay mas mahusay na gawin ng kanyang sarili na tumingin sa hindi nagagamit na mga ugat na hindi komportable. Hindi alam ng bastard na ito kung anong paraan ang ginamit niya, kaya tahimik na pinagkaaitan siya ng lahat ng kakayahang maging lalaki. Paano niya ito nagawa? Malinaw na wala siyang ginawang pinsala sa kanyang mga ugat. Bakit biglang hindi niya ito magamit? Napakaraming taon na niyang binibigyang pansin ang aspetong ito ng pagpapanatili. May milyong-milyong ginagastos sa bato at cheese sa bawat taon. Noon pa man ay sinasabing kabuhayan. Higit pa sa isang binata sa kanyang 20s. Walang kulang. Anong ginawa ni Charlie sa kanya? Habang pinag-iisipan nito ni Fredman Wilson, mas lalo siyang nakaramdam ng takot na parang kakaiba si Charlie. Ayos lang kung malulunasan ang problemang ito, ngunit kung hindi ito malulunasan, ano ang silbi ng pagbabayad nito at bumalik mag-isa? Kabanata 357. Sa People's Hospital, dahil gabi na, pagkatapos dalhin ni Noah Wilson si Fredman Wilson sa ospital, isa lang ang emergency number niya. Pagkatapos maghintay sa pila ng 12 minuto dumating ang isang doktor. Tinanong niya ang doktor, "Saan ang pasyente?" Dinala ni Noah Wilson si Fredman Wilson.
At sinabi sa doktor, "Doktor, ito ay parang mamatay na lang bigla. Tulungan mo akong malaman kung ano ang nangyayari." Ang instrumento. Napatulala ang doktor at sinabing, "Ito ay isang andrological na sakit, at wala ito sa emergency department. Dapat pumunta ka bukas ng umaga, at direktang tawagan ng doktor ng andrology upang suriin ito para sa iyo. Tayo sa emergency department ay pangunahing responsable para sa pananakit ng ulo, lagnat sa utak, aksidenteng pinsala, o mga biglaang sakit." Galit na sinabi ni Fredman Wilson, "Doktor, biglaang sakit ito. Hindi ka ba pwedeng pumunta para makita ito?" Nahihiyang sinabi ng doktor, "Maraming taon na akong nasa emergency, at wala akong narinig na biglaang dysfunction. May proseso ang bagay na ito. Ito ay mahusay na gumagana sa una. Pagkatapos ay unti-unting nagiging hindi gaanong kapaki-pakinabang. At pagkatapos ay nagiging mas masahol pa at mas masahol pa. Hindi madaling gamitin. At pagkatapos ay hindi ito gagana." Hindi inaasahan ni Fredman Wilson na ilalarawan niya ito sa kanya ng detalyadong paraan. Bigla siyang nagalit at pinagalitan ng doktor. "May sakit ka ba? I asked you to arrange ng isang test para sa akin. Paano mo masasabi sa akin ito?" Nainis din ang doktor at bumulong. "Ano bang problema mo? Sabi ko sa iyo na ang iyong karamdaman ay wala sa ilalim ng aming pang-emerhensyang pangangalaga. Kung manggugulo ka dito, hahayaan ko na paalisin ka ng mga security guard." Ikaw, galit na nagngangalit ang mga ngipin ni Fredman Wilson. Maya-maya, tinuro niya ang computer sa harap niya, at malamig na sinabi, "Hoy doktor, tingnan ang Future Company Group." Kumunat ang noo ng doktor. "Ano?" Malamig na sumigaw si Fredman Wilson. "Gusto kong hanapin ang Future Company Group sa Google." Ang doktor ay natigilan sa kanyang saloobin, at subconsciously binuksan ang browser at hinanap ang Future Company Group. Matapos buksan ang encyclopedia ng Future Company Group, nakita niya ang pinuno ng Chairman Fredman Wilson. "Ito, hindi ba ito ang president ng Chamber of Commerce na sa harap ko?" "Damn ito, malaking tao pala." Nagmamadaling sinabi ng doktor na may paggalang, "Oo, Chairman Wilson, hindi ko alam kung ikaw ang darating. Huwag kang magalit." Gaya ng sinabi niya, dali-dali niyang sinabi, "Bueno, pakilarawan sa akin ang takbo ng sakit. Gagawin ko at tingnan kung maaari kong ayusin ang problema mo. Tatawag ako ng isang residente upang tulungan kang pumunta sa likod ng pinto upang suriin ito." Medyo gumanda na ngayon ang mukha ni Fredman Wilson. At sinabi niya, "Wala akong kasaysayan ng sakit na ito. Maayos naman ako kahapon, pero bigla kong hindi magagamit ngayon." Nagtataka ang doktor, "Wala ba itong silbi?" "Oo," sinabi ni Fredman Wilson na may itim na mukha, "walang silbi." Sinabi ng doktor, "Kung gayon, maaaring may kinalaman ito sa sistema ng nerbiyos." "Mr. Wilson, aayusin ko ang isang neurologist na magsagawa ng pagsusuri para sa iyo. Ano sa tingin mo?" Ikinoaya ni Fredman Wilson ang kanyang kamay at nagsabi, "Bilisan mo." Hindi naglakas loob ang doktor na pabayaan siya, kaya nagmadali siyang tumawag ng doktor sa inpatient departamento upang tumulong sa pagsasaayos ng pagsusulit. Tutal, gabi na rin. Ang mga outpatient na doktor ay matagal nang umuwi pagkatapos ng trabaho. Ang inpatient department lamang ang may mga night shift na doktor na naka-duty. Nagkataon na ang doktor na naka-duty sa inpatient department ay ang doktor ng biyenan ni Charlie na si Jacob na dumanas ng pinsala sa gulugod ng ilang araw. Ang dumadating na doktor ay nagsagawa ng isang serye ng mga pagsusuri kay Fredman Wilson at tiningnan ang mga resulta ng iba't ibang eksaminasyon na may malungkot na ekspresyon. Si Fredman Wilson ay nakahiga sa examination bed sa takot. He can feel that peace at all now. He feels that the place has disappeared, at hindi na ito magagamit muli. Wala siyang choice kundi harapin ang pagsubok sa buhay niya. Kung hindi na niya magagamit, baka mamatay na rin siya. Kabanata 358. Nang makitang seryoso ang doktor sa oras na ito, mabilis na nagtanong si Fredman Wilson, "Doktor, kumusta po ang kalagayan ko?"
Walang magawang umiling ang dumadating na doktor at sinabing, Fredman Wilson, ang problema ay maaaring hindi maganda, dahil sa pamamagitan ng aming kagamitan, ang iyong mga ugat ay naging ganap na necrotic at walang lunas. Hindi ba sapat ang iyong ospital? Sumagot si Noah Wilson sa gilid at nagtanong. Sinulyapan siya ng dumating na doktor ng masama at sinabing, sa kasalukuyang medical na pamamaraan, ang mga nasirang nerbiyos ay maaaring dahan-daang mababawi, ngunit ang mga necrotic nerve ay hindi na mabubuhay muli. Ito ay tulad ng nakatagpo ng isang aksidente sa sasakyan. Ang ilang mga tao ay maaaring tumayo ng dahan-dahan. Ang ilang mga tao ay hindi kailanman na makatayo sa buong buhay. Tulad ng sinabi niya, tumingin siya muli kay Fredman Wilson, at seryosong sinabi, ang sitwasyong ito ay parehas lang kahit saan ka magpunta, kahit sa ibang bansa ay hindi ito magagamot. Paano ito nangyari? Maputla at desperado ang mukha ni Fredman Wilson, at sinabi niya, ang mayroon ako ay pera, magagawa ba ng 100 milyon? Maaari bang gamutin ng 100 milyon ang aking mga ugat? Seryosong sinabi ng doktor, ang mga nerbiyos ay parang buhay ng tao, kahit na ikaw ay namamatay. May pagkakataon kang maligtas, pero kung mamamatay ka, patay ka talaga, walang makakakuha sa iyo na bumalik sa buhay. Pagkatapos noon, muli niyang sinabi, huwag mong sabihing 1 billion, 10 billion, it won't save a mortal person. Tingnan ang may-ari ng Apple, gaano siya kayaman, hindi ba siya namatay noong siya ay nasa edad 50? Sa sandaling marinig niya ito, ang puso ni Fredman Wilson ay parang kulog, hindi gumaling, masama ba talaga? Hindi ba dahil sa napakaraming pera niya, ay pwedeng mabuhay na parang isang diwata sa mundo ng libangan? Kung ang mga ugat ay aalisin, ano ang kahulugan ng kanyang buhay? Sa pag-iisip nito, tinakpan ni Fredman Wilson ang kanyang mukha. Isang kilalang business tycoon ay lumuha, at umiyak. Nang makita ang eksenang ito, si Noah Wilson sa tabi niya ay nakaramdam ng lagnat sa kanyang mga mata at halos sumabog ang luha. Bilang isang lalaki, naiintindihan niya ang sakit ni Fredman Wilson sa sandaling ito. Kasabay nito, hindi niya maiwasang higpitan ang mga ugat ng kanyang binti. Iniisip na dapat niyang protektahan ang kanyang mga ugat. Ang isang tao ay hindi magagawa ng walang mga ugat. Sa sandaling ito, biglang sinabi ng doktor. Gayunpaman, Chairman Wilson, to be honest with you, may makakapagpagaling sa sakit mo. Ano, totoo ba ang sinabi mo? Biglang natuwa si Fredman Wilson. Hinawakan ang kamay ng doktor, at nanginginig na nagtanong, sino ang makapagpapagaling nito? Sabihin mo sa akin. Mahiwagang ngumiti ang atendang doktor at sinabing, ang taong ito ay hindi sa aming ospital. Kung ganoon, paano mo malalaman na kaya niyang gamutin ang nerve necrosis? Di ba sinabi mo lang na hindi na mapapagaling ang necrosis? Sinabi ng doktor, totoong hindi ito magagamot, ngunit siya lamang ang makakapagpagaling nito. Para sa kanya, maaari niyang pagalingin ang mga taong may mataas na paraplegia at ganap na paralisis mula sa leeg pababa, not to mention, sa kaso ng paralisis. Ito ay tinatansya na madali kanyang pagalingin. Tuwang-tuwa si Fredman Wilson kaya sinabi niyang, sino siya? Nasaan na siya? Sabihin mo sa akin. Ngumiti ang doktor at sinabing, Fredman Wilson, okay lang na ipakilala ito sa iyo. Pero bibigyan mo rin ba ako ng introduction fee? Agad na kinuha ni Fredman Wilson ang checkbook, nagsulat ng isang tseke para sa 100,000, at iniabot ito sa kanya, na nagsasabing, kung talagang makakapagpagaling ang taong ipinakilala mo, bibigyan kita ng isa pang 900,000. Tuwang-tuwa na tinanggap ng doktor ang tseke, at pagkatapos ay sinabi, may henyong doktor sa Ores Hill na nagpagaling ng isang pasyenteng. May mataas na paraplegia ilang araw na ang nakakaraan. Ito ay himala sa larangan ng neurology. Nagbukas siya ng isang klinika sa Ores Hill. Kung hihilingin mong gamutin ka niya, baka mapagaling ka niya. Nang marinig ito ni Fredman Wilson, nagulat siya sandali, at masayang nagtanong, ang henyong doktor na sinasabi mo ay si Changki? Kabanata 350.
Kilala mo ba ang Diyos na doktor na si Changqi? Kakaibang tanong ng doktor. Tuwang-tuwa si Fredman Wilson at natawa. It's more than acquaintance. Ang henyong doktor na sinabi mo ay isang kaibigan ng aming pamilyang Wilson. Sa simula ang henyong doktor, siya ay nagpapasalamat dahil nakamit niya ang kaginhawaan sa tulong ng aming pamilyang Wilson. Sa Oris Hill, ang galing. Sa pagsasalita tungkol dito, tumalon si Fredman Wilson mula sa kama ng ospital at sinabi kay Noah Wilson, "Bilisan mo, bisitahin ang doktor na si Changqi, nakaligtas na ako." Sa pagtatanong ng address ng Changqi Clinic, mabilis na nagmaneho si Noah Wilson, at dinala si Fredman Wilson papunta sa clinic. Pagkadating niya sa gate ng clinic ay bumaba ng sasakyan si Fredman Wilson at tumakbo ng walang pasensya. Bago pumasok sa pinto, nadatnan niya ang isang lalaki na nagpalayas ng isang binata na nakasaklay. Napapikit ang binata at nagsumamo, "Munting Panginoon, munting Panginoon, pakisabi sa henyong doktor na si Changqi, at sabihing nagmamakaawa ako sa kanya na tulungan akong pagalingin ito. Hanggat pinapagaling niya ang binti ko, bibigyan ko siya ng 5 milyon. Malamig na sinabi ng pharmacist, "I'm sorry Mr. Gao." Sinabi ng henyong doktor na nasaktan mo ang lifesaver niya, kaya walang kwenta kahit marami kang ibibigay na pera, hindi ka niya gagamutin. Pagkatapos magsalita, muli niyang sinabi, "Mr. Gao, pumunta ka rito araw-araw sa nakalipas na mga araw, at ito ay nakagambala sa aming normal na negosyo." Sabi ni Dr. Changqi na kung bumalik ka bukas, tatawag na siya ng pulis. Ang binata na nakasaklay ay mukhang nalungkot at nagmakaawa, "Munting Panginoon, pakiusap magkaroon ng magandang salita sa henyong doktor na si Changqi. Handa akong bigyan ka ng 1 milyon para makinabang." Itinulak siya ng pharmacist palabas ng pinto, at malamig na sinabi, "Pakiusap, umalis ka na, huwag ka nang babalik pa." Nakilala ni Noah Wilson ang binatang ito pagkatapos pumasok. Hindi ba ito si Gao Junwei mula sa pamilyang Gao? Na-offend daw niya si Charlie sa auto show. Noong na-ospital si Jacob, siya ay na-foul ni Charlie. Dahilan para itapon siya ni Orville mula sa 3 palapag ng ward ng ospital at nabali ang kanyang paa. Kaya dali-dali siyang sumulong at nagtatakang nagtanong, "Oh, Mr. Gao Junwei, anong problema mo?" Tito Wilson, nakilala ni Gao Junwei si Noah Wilson. Bumuntong hininga, at sinabing, "Don't mention it, hindi ba nabali ang paa ko? Ako ay naghihirap mula sa mga sumunod na pangyayari. Sabi ng doktor na baka ako ay pilay na sa natitirang bahagi ng aking buhay, kaya nagmadali akong humingi ng tulong sa isang henyong doktor upang gamutin ako. Ngunit ang henyong doktor ay ayaw akong makita at pinalayas ako." Nagulat si Noah Wilson, at umirap siya at nagtanong, "Dahil ba kay Charlie yun kaya hindi handang iligtas ka ni Dr. Changqi?" "Oo," kinagat ni Gao Junwei ang kanyang mga ngipin at nagmura. "Hindi ko inaasahan na kahit ang henyong Dr. Changqi ay magalang sa ganitong uri ng magnanakaw." Nagulat na tanong ni Fredman Wilson, "Ano ang sitwasyon? Kilala ni Uncle Shi si Charlie?" Tumango si Noah Wilson at sinabing, "Mukhang maganda ang relasyon. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari." Malamig na sinabi ni Fredman Wilson, "Paano may kukumpara ang relasyon niya kay Uncle Shi sa akin? Kilala ko si Uncle Shi noong 3 taong gulang ako. Ito ay mahigit 50 taon na." Pagkatapos magsalita ay pumasok siya ng may pagmamalaki. Pagpasok niya sa pinto, sumigaw siya, "Tito Shi, iligtas mo ako, Tio Shi." Ang lalaki sa loob na itinaboy lang si Gao Junwei ay nagsabi, "Sir, sarado na po kami. Kung gusto mong magpatingin sa doktor, bumalik ka bukas." Nagmamadaling sinabi ni Fredman Wilson, "Ako at si Tio Shi ay matandang magkaibigan. Ang aming 2 pamilya ay magkaibigan." Habang nagsasalita siya, narinig ni Changqi ang tunog at binati siya mula sa loob. Nang makita niya si Fredman Wilson, nagtatakang tanong niya, "Fredman, bakit ka napunta sa Oris Hill?" Sabi ni Fredman Wilson, "Mahabang kwento, pabayaan na ang mga yon, Tio Shi. May sakit ako. Maaari bang sagipin mo ako?"
Nagmamadaling sinabi ni Changqi. Huwag kang mag-alala, dahan-daang sabihin sa akin kung ano ang nangyayari. Noon lamang nagsalita si Fredman Wilson at muling ipinaliwanag ang kanyang kalagayan. Pagkatapos makinig ni Changqi, dahan-dahan siyang sumimangot. Kabanata 360. Necrosis. Ito ay talagang nakakalito. Sa Chinese at Western medicine, walang magandang paraan para gamutin ito. Kung ito ay talagang necrotic, karaniwang maaari lamang itong scrap. Kaya, nagmamadali siyang nagtanong, paano ito nangyari? Hindi madaling makita ang gayong espesyal na sakit na necrosis. Ayaw pag-usapan ni Fredman Wilson ang kanyang kahihiyan ngayong gabi. Malabo niyang sinabi, hindi ko alam kung ano ang nangyari, parang ganoon lang. Nagpunta ko ngayon sa People's Hospital, kung saan sinuri ito at sinabing ito ay neurological. Pagkatapos magsalita, nakiusap siya na may malungkot na mukha. Tito Shi, ako ang kinalakihan mo, dapat tulungan mo ako. Nakaramdam ng pagkalito si Changqi. Ang sakit na ito ay hindi madaling harapin. Kahit nasa kanyang mga kasanayan sa medikal, ito ay masasabi lamang na maintain the status quo. Ngunit kung gusto mong pagalingin ang nerve necrosis at ibalik ang pag-andar, natatakot ako na imposible ito. Kaya napabuntong hininga siya at sinabing, Fredman, napakabigat ng problema mo. Ang nerve necrosis ay isang internasyonal na problemang medikal. Hindi ito mapapagaling, at wala akong mabuting paraan. Nagmamadaling nagtanong si Fredman Wilson, Tito Shi, narinig ko mula sa doktor ng People's Hospital na maaari mong gamutin kahit ang paralisis sa ibaba ng leeg. Bakit hindi ako pwedeng gumaling na may kaunting paralisis? Bumuntong hininga si Changqi at sinabing, para sabihin sa iyo ang totoo, ang iyong sakit ay hindi magagamot o ang gastos ay masyadong mataas. Pagkatapos magsalita, muli niyang sinabi, mayroon akong isang mahiwagang gamot na ibinigay sa akin ng aking benefactor. Nakakamangha talaga ang epekto ng mahiwagang gamot na ito. Kailangan mo lang kumuha ng kalahating tableta at gagaling ka. Tuwang-tuwa si Fredman Wilson at nagmamadaling nakiusap. Tito Shi, kung gayon ay maaari kang magbigay sa akin ng gamot na ito. Hindi mo pwedeng panoorin akong maging incompetent. Medyo napahiya din si Changqi, at taos-pusong sinabi, Fredman, sinasabi ko sa iyo ang katotohanan. Noong una ay binalak kong panatilihin ang gamot na ito para sa aking buhay. As you know, matanda na ako at hindi kayang gamutin ng mga doktor ang kanilang sarili. Someday I am dying, at ang pag-asa ko ay ang mahiwagang gamot na ito, para mailigtas ang aking buhay. Si Fredman Wilson ay nagmamadaling lumuhod sa lupa at yumuko habang nagmamakaawa. Tito Shi, hindi ka mamamatay ng hindi nakakatipid. May liligtas mo ako sa pagkakataong ito dahil sa mukha ng aking ama, at ang pagkakaibigan ng ating dalawang pamilya sa loob ng maraming taon. Tama ba? Saglit na nag-alinlangan si Changqi, nahihirapan sa loob. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakawala siya ng isang mahabang buntong hininga at sinabi, ayos lang, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng gamot na ito. Natanggap niya ang pabor ng ama ni Fredman Wilson. Bagamat tinulungan niya ang miyembro ng pamilya upang makita ang isang doktor para sa mga taon. Ang kabaitan ay matagal nang nasuklian ng ilang beses o 10 beses. Ngunit ngayon na si Fredman Wilson ay dumanas ng ganitong uri ng pinsala, pakiramdam niya ay hindi siya maaaring mamatay. Nang makitang tuluyang bumitaw si Changqi, tuwang-tuwa si Fredman Wilson at hindi niya maiwasang magpasalamat kay Changqi. Ilalabas na sana ni Changqi ang kalahati ng magic medicine na personal niyang inalagaan. Ngunit biglang nakita si Jovia na nagmamadaling pumasok mula sa labas. Si Fredman Wilson ay nasa mabuting kalooban. Nakita niya ang bata at magandang si Jovia na tumatakbo at sinabing nakangiti. Oh, Jovia, kilala mo ba si Uncle Wilson? Nang makita siya ni Jovia, natigilan siya. Pagtingin sa kanyang lolo Changqi, ilalabas niya talaga ang kalahati ng magic medicine na binigay ni Mr. Wade sa kanya. Nakaramdam siya ng kaunti lungkot sa kanyang puso, at nagmamadaling naglakad. Hinila si Changqi sa isang tabi, at bumulong, Lolo, anong ginagawa mo?
Bumuntong hininga si Chunky at sinabi, "Nasugatan ang Tio Wilson mo. Ibibigay ko sa kanya ang kalahating ng mahiwagang gamot, dahil ito ay upang ibalik ang kabaitan ng kanyang pamilyang Wilson noon." Nagmamadaling sinabi ni Jovia, "Hindi mo siya matutulungan lolo. Huwag mong sabihing nagbalik ka ng pabor sa pamilya Wilson ng libu-libong beses na ang nakalipas. Pag-usapan lang ito ang kawawang Fredman Wilson. Alam mo ba kung sino ang nasaktan niya ngayon?" Nagmamadaling nagtanong si Chunky, "Sino ang nasaktan niya?" Sinabi ni Jovia, "Si Mr. Wade.